Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay July 8, 2020 at reviewin natin yung mga top trendings natin. So kahapon, pasensya na naputol yung ating introduction. So ito po yung mga top trendings natin. Si APBI nanguna kasi medyo nagkaroon ng upsurge kanina. Then si Dito, Certec, Holcim, Macro Asia, Merrimart, Cebu Pacific, Nickel, FNI at ang ating PSEI index. So green yung ating PSEI index, 0.29%. Kasi hinatak po tayo ng malalaking company. So nag-angatan po sina TEL at saka si SM. So alalaki po ng gain nila kaya kinaya po nilang iangat yung ating index. Pero karamihan ng mga blue chips po natin, pag sisilipin mo isa-isa, nag-down po sila ng mga 1%, 2%. So ganun, ayan. So malaki kasi yung value ng ating mga blue chips na malalaki na yan, si TEL saka si SM, kaya kaya niya pong iangat yung ating index. Ayan, so bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. Okay, so as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So kung may gusto kang balikan ng mga videos natin, so nandito yung mga history natin dito sa mga uploads, pwede mo pong balikan kung meron kang stock na nasama dito nung huli at gusto mong malaman kung ano yung review natin nung nakaraan naman sa kanya. Then dito sa baba, i-browse nyo na lang po yung mga trading strategies na ginagamit natin or kung paano tayo magbasa ng technical charts or paano tayo mag-manage ng risk pag pumapasok po tayo sa isang stocks na gusto po nating puntahan. Ayan, so sabi ko nga, kung hirap ka pa rin, so follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. At minsan, during the trading, pag may nasilip tayo ng mga trading, nagpo-post din tayo dito. So kanina, nirepost ko yung REITs natin. So panoorin nyo po to kung wala pa kayong idea kung ano yung tinatawag na REITs. Kasi meron news na lumabas kanina, si Ali, mukhang tuloy sa Q3, quarter 3, yung listing niya po ng isang subsidiary niya para dito sa REITs naman. So nandyan po sa loob ng video na yan yung details. At kaninang umaga nakachupit tayo kay APBI. So tignan nyo yung post natin dito para malaman nyo kung paano tayo pumasok kay APBI naman. Ayan. So sa mga kasama natin na mahilig sa news kagaya ko, so follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader. So nire-repost po natin kung ano yung mga nababasa natin na posibleng maging catalyst sa mga susunod na araw or ngayong araw na to doon sa mga stocks na hawak po natin. So marami tayong nire-repost dito. So tingnan nyo na maigi. Halimbawa itong proposal na junk food tax for COVID funds. So sino yung mga stocks natin dyan na mayroong mga junk foods? Alam ko si URC, meron siya mga products na junk foods. So yung iba nating ano dyan, companies pa. So posibleng maapektuhan sila ng news na nirepost po natin. Okay? So punta na tayo dito sa ating PSEI index. So nag-gain tayo ng konti, 0.29%. So sana maging catalyst yan para kahit papaano bukas may konting jump yung ating mga ibang blue chips naman. Kasi ang winners natin, sabi ko nga, is sina SM. Silipin nga natin kung ano nangyari sa kanila. So medyo mataas kasi yung pag-akyat. So may breakout dito si SM, 2.79%. And then si TEL parang nag-breakout din yata to. So ganda din ang kanyang chart. Nag-gain siya ng 3.93%. So ano nakita natin dito sa ating PSEI? So isang malaking sideways channel pa rin. Kung medyo optimistic ka dito kay PSEI, kanina nagpa-plot ako ng chart sa kanya, pwede mo palang idugtong-dugtong yung mga pinaka-base niya ngayong araw na to. At nung nagkaroon siya ng low dito sa around 6,000 level. So maganda sana kung ganyan yung susundan na direction ni PSEI kasi may obvious siya na pagka-uptrend. Yun nga lang, medyo malaki po yung kanyang trading channel. So malapit na siyang mag-decide kung ito yung susundan ng ating market na pupuntahan kasi malalaman natin kung magkakaroon siya ng bounce dito sa may support area natin, dito sa may drawing natin na ascending trend line. So kung medyo bullish ka, yan yung titignan mo sa kanya. Pero kung medyo bearish ka sa sentiment ng ating market, isang malaking trading channel na merong pagka-sideways po yung nakita natin dito naman sa ating market. So hopefully, isang uptrending na channel yan kasi yung RSI is still above RSI 50. So sabi ko sa inyo, anytime pwede po magkaroon ng spike ng mga prices dito sa ating index. So bakit hindi pa rin masyadong optimistic yung mga investors natin
Kasi kung titignan mo dito sa net foreign buying is selling pa rin tayo. Negative 376.29 million naman. So maraming news na naglalabasan. So unang-una, syempre yung COVID-19. So sabi naman ni President Duterte, kaya hindi niya mabuksan yung economy ng Pilipinas. So mabagal yung internet, no? Kasi nga papalaki pa rin po yung cases ng ating COVID-19 sa Pilipinas. So makita nyo naman doon sa graph ng mga daily cases po sa Pilipinas, pataas pa rin po. So medyo takot si President Duterte na magaya tayo sa US o kaya sa Brazil. Alam ko more than 60,000 yata yung namamatay sa kanila. Kaya medyo hinay-hinay lang po yung pagbukas ng ating economy. So medyo naintindihan ko din kung ano yung gustong patunguhan ni President Duterte dito sa kanyang announcement kahapon, kasi nga for safety purposes. So yun nga lang, wala rin silang choice kundi bubuksan pa rin yung mga businesses kasi marami na pong mga nalilay off ng mga tao. So marami nang nawawalan ng trabaho sa Pilipinas. So siguro kung meron kayong mga kamag-anak dyan, so ako din may mga kamag-anak ako na nawalan ng trabaho due to this COVID-19 na virus. Ayan. So anyway, nagigets natin ng konti kung ano yung gusto mangyari ni President Duterte naman. So ayan, so medyo sideways po yung US market. So mukhang magre-red na naman sila. So kahapon kasi nag-loss sila ng halimbawa dito sa Dow Jones Industrial Average, nag-loss siya ng negative 1.51%, and then yung futures medyo sideways. So baka red na naman yung US market. Kasi nagko-correct sila kasi nagkaroon sila ng all-time high dito naman sa kanilang Nasdaq Composite Index. So makita mo dito sa Europe talagang pabagsak sila. So mukhang hindi rin maganda yung trading nila mamayang gabi. So pagdating sa Asia, mix, meron tayong matataas, may mga green, and then meron din naman matataas na bumagsak dito sa ating market. So kung ganyan yung nakikita natin hanggang bukas, possible sideways pa rin or pababa itong si PSEI Index. So wala siya kasing ma-digest na very good news para kahit papaano magkaroon tayo ng retest dito sa bandang taas na 6,575 levels. And then alam mo naman next month, ghost month, di ba? So sa mga hindi nakakaalam, karamihan po ng mga Chinese investors umaalis sa market pagdating po ng August. So hindi ko alam kung pamahiin nila yan or isang nakagawian na nila, pero normally po pagka August bumabagsak talaga yung mga market natin. So yun nga yung tinatawag na ghost month naman. Okay, so punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. Tingnan natin kung ano yung mga nangyari sa kanila. So APBI, so medyo maganda yung bounce nitong si APBI. So kahapon, di ba sabi natin medyo nagko-caution tayo sa kanya kasi kung wala pa yung green candle na yan, talagang padaos-dos pa rin itong si APBI natin. So drawing nga tayo ng Fibonacci dito sa kanyang pinaka-base hanggang dito sa pinakatuktok niya nung nakaraan. So parang ang nangyari sa kanya, so meron siyang bounce malapit dito sa 0.786. Kung isasama natin yung 10 pesos na starting price niya, yung nakita natin nung nakaraan, medyo wala kang makita sa kanya, di ba? So parang ang sinusundan niya is dito sa bandang pinakababa ng week ng ating previous na malaking candle kasi nagkaroon siya ng bounce malapit dito sa 0.786 na Fibonacci number natin. So tingnan natin sa 5-minute chart. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys nung kahapon na nagbababala tayo sa kanya na wag munang pumasok sa kanya kasi nga yung moving average na nakita natin sa kanya is yung MA9 laging nasa baba ng ating MA20. Pero nung kaninang umaga nga, nung makita natin na medyo nag-okay yung moving average natin, so yung MA9 lumampas dito sa ating MA20, and then kung titingin ka sa mga indicators mo, halimbawa dito sa RSI, so nilagay ko sa Facebook kanina, ito kasi nakita ko bago ako pumasok sa kanya, meron siyang RSI breakout, and then okay yung kanyang MACD, and then meron siyang kasamang volume na nagpapataas ng kanyang prices. Pero ang pinakamahalaga sa kanya na nakita natin, pagkatapos niya magkaroon ng doji dito sa area na to, nag-support po yung ating MA9. So kahit nagkaroon siya ng malaking red candle dito, nag-bounce lang yung kanyang price. So kaya naman, pumasok na tayo dito sa bandang area na to, and then nag-anticipate tayo ng selling sa around 27.5
naman sa kanya. So medyo bumagsak siya bago magkaroon ng closing, pero hinatak naman siya ng ang laki din ng kanyang price gap up nung magkaroon ng closing kasi halos 5%. So kung medyo hindi maganda yung optimism bukas dito kay APBI, ang possible na mangyari sa kanya, magkaroon siya ng retest, babalik yung price mo dito sa 26.4 kasi parang ang nangyari sa kanya is tawag ba dyan is yung tinatawag natin na bull trap. So itinaas yung kanyang price para yung mga nandito sa loob na to na area is hindi po sila magbenta. Pero pag kagaya pa rin ng sentiment bukas yung mangyari sa buong PSEI, di ba nakita mo naman majority ng blue chips wala, and then yung mga nakikita natin na umaakyat is mga penny stocks. So talagang lalaroin po itong si APBI natin. So nakita mo naman nag-bounce siya ng medyo malaki at 9.41%. So ano yung susunod na pwedeng putahan itong si APBI? So currently nauntog siya dito sa malakas na resistance dito sa 28.76. So yan yung magiging resistance muna natin bukas. So para maganda yung chart nitong si APBI, ang dapat na mangyari sa kanya is kung magkaroon siya ng price drop, magkaroon siya ng rebound dito sa ating MA9. So yun nga sabi sa inyo. So maganda sumabay sa mga ganitong stocks pag yung prices naglalaro dito sa taas ng ating MA9. So makita mo naman nag-reflect lang siya, di ba? Dito sa kabila yung prices laging nasa ilalim ng ating MA9. So hindi siya magandang saluhin. Pero dito naman yung prices is nasa taas ng ating MA9. Pero sa mga ganung case na ginagawa ko guys, ano lang yon, so intraday trading. Pag meron tayong maliit na gain sa kanya, okay na tayo kasi alam mo naman yung overall trend ni APBI is pabagsak naman talaga siya, di ba? So and then wala naman siyang possible news na pwedeng magpaakyat ng kanyang prices. So saan possible mauntog itong si APBI bukod dito sa na-drawing natin na 28.57 kung sakaling maging successful siya. So hanapin natin, drawing ulit natin yung ating Fibonacci kasi ito yung sinundan. So meron kang aabangan dito sa around 33 pesos kung medyo papasukin po talaga ng mga magpapangat ng prices. So medyo malaki na rin yan kung masustain niya yung kanyang pag-akyat. So halos 16% na price up movement dito kay APBI. Pero hindi na tayo naglilin kagaya ng dati, sabi ko sa inyo, na bumalik siya dito sa around 50 pesos naman na previous price niya. So konting bounce siguro kasi madali nga itulak itong si APBI. So makita mo naman padaos-dos yung kanyang price. So, tignan mo lang na maigi kung papasok ka. Lagi kang merong cut loss dito kay APBI kasi hindi mo po alam kung kailan siya babagsak. Pero nonetheless, maganda yung volume niya ngayong araw na to. So, nag-expect tayo magkaroon ng retest sa pwede ko bang drawing ng trend line sa kanya. So, kung sakaling magkaroon siya ng retest, siguro, pwede mong sundan tong linya natin. Huwag siyang babagsak dito sa dinodrawing natin na trend line sa kanya. Para kahit papano, medyo maganda yung conviction mo kung papasok ka sa kanya para makuha mo yung sinasabi natin na around 16% na upward move naman dito kay APBI. So, pwedeng mangyari yon kung medyo malaki po yung volume ulit na papasok sa kanya. Kasi after 4 days, di ba sabi ko sa inyo, medyo malapit na sa rebound itong si APBI kasi laki po kasi ng price drop na nangyari sa kanya nung nakaraan naman. So, umabot na siya ng more than 50% na more than 40% na price drop. Ayan. So, yun lang po muna yung nakita natin sa kanya. So, kung hawak mo siya, tignan mo lang kung ano yung cut loss mo. At congratulations kung naka-bottom pick ka dito kay APBI kasi medyo malalim din yan. So, kung dito sa pinakababa hanggang dyan sa pinakamataas, so more than 20%. So, malaki na yan. So, yun ay kung naka-bottom pick ka dito kay APBI. Ayan. So, yun muna yung nakita natin. So, sana magkaroon ng successful breakout dito sa 28.57 para i-try niyang i-break naman yung 33.77. Ayan. So, kung hindi, magkakaroon ka lang sideways dito sa bandang baba kay APBI naman. Okay? So, unahin ko na si Sir Tech sa next discussion natin para ma-explain lang natin ng konti yung mga istorya niya. So, medyo mahaba yung istorya dito kay Sir Tech, no? Ayan, so medyo mabagal yung ating internet. So makita mo, dumaos-dos bigla pabagsak po yung price nitong si Sir Tech natin. So okay na okay yung tingin natin sa kanya kahapon, isang malaking sideways na trading channel sabi natin, di ba? Pero
nangyari yung unexpected sa kanya, nag-loss siya ng negative 8.48%. At kita mo naman, medyo takot po yung mga lumabas kasi medyo malaki po yung volume kumpara doon sa normal na volume na pumapasok sa kanya. So, hindi naging maganda yung technicals natin kasi yung RSI biglang nagkaroon ng sharp downward move. Ganun din po yung ating MACD sa kanya. So, bakit nag-alisa yung mga investors dito kay Certec? So, unang-una, nauna kasing lumabas yata yung disclosure niya. Hanapin ko lang. So, yung unang disclosure na nabasa natin dito at pinakita sa atin ng mga kasama natin is yung additional stock rights offering po nitong si Certec. So, dahil parang gusto niya magkaroon ng expansion ng kanyang business kasi sabi, meron siyang mga magandang contract sa mga US companies, nagkakaroon siya ng authorized capital stock increase. So, from by 880 million pesos. So, halos 1 billion peso yung gustong idagdag ni Certec dito sa kanyang business. So, sa isang side, pag titignan mo yung press release nitong si Certec, meron siyang nakuwang magandang business para sa paggawa ng mga antena, gagamitin sa around 3.5 gigahertz na antena. So, pag parang pinagsabay talaga siya, intentionally pinagsabay, meron siyang good news and then meron siyang bad news. So, bakit bad news itong expectation natin dito sa additional shares kay Certec? Kasi magkakaroon po ng additional na supply ng shares dito kay Certec. So, magdadagdag siya ng maraming shares. So, sino yung sasalo doon? So, tayo, di ba, as retailers o mga investors, so tayo yung bibili doon. So, since medyo malaki yon, 1 billion peso, ang market cap po ni Certec is sa ngayon 3.21 billion. So, halos 30% yung idadagdag niya dito sa kanyang company. So, hindi maganda yon. So, kung walang investor na sasalo doon sa halos 1 billion na papasok sa kanya, so, tayo po yung sasalo sa kanya. So, hindi naman natin makakayanin lahat. So, ang mangyayari talaga, expectation is, babagsak po yung kanyang price. Kaya maigi, bukas ng umaga, kung nandito ka pa sa loob ni Certec, i-watch mo na hindi magkaroon ng break dito sa support line natin na around 7.31. Kasi pag na-break yan, talagang babagsak ka dito sa medyo baba niya kung negative yung sentiment ng mga traders dito kay Certec. So, yun po kasi yung immediate na effect nung pag-increase ng capital stock nitong si Certec. Ngayon, sa mga long-term holders po natin kay Certec, ang maganda naman dito sa second news na nilabas niya, kasi meron siyang business, di ba? So, ang sabi dito sa Inquirer.net na news, mag-i-expand po itong si Certec natin. So, magtatayo siya ng additional companies niya. So, kung hindi ako nagkakamali, sa bandang China yata yung nabasa natin. So, basahin nyo po dito sa news na ito ni Inquirer.net. Pero meron tayong nabasang article sa kanya na mag-i-expand nga po itong si Certec. So, ibig sabihin, yung capital na idadagdag po niya dito sa ating business or dito sa kanyang business is gagamitin naman niya for expansion. So, in the long run, mababawi din po ni Certec yung ipapasok niya na shares dito. So, at nakita nyo naman, di ba, yung first quarter earning niya umabot ng 8,664%. So, merong potential itong si Certec in the long run na umakyat po yung kanyang prices pag naging okay po yung kanyang gagawin na business. So, yun naman yung sa mga long-term side. So, in the short term, so, high chance talaga babagsak po yung price ni Certec natin. Kasi nga, hindi pa naman kikita yung business niya, di ba? So, wala pa naman. Magbubukas pa lang siya, mag-uumpisa pa lang siya ng kanyang expansion. Ayan. So, yun po yung tingnan nyo. So, as a trader, sabi ko nga sa inyo, i-watch mo na maigi kung ano yung lalabas na price action kay Certec kasi in the short term, ang expectation nga natin is magkaroon ng retest dito sa support natin na 7.31. Ayan. So, yun po yung kwento ni Certec doon sa additional number of shares na gagamitin niya sa kanyang expansion. So, ang naging reaction na una ng ating market sa kanya is negative. So, kasi yun yung immediate na impact po na mangyayari dito sa ating company na si Certec. So, nag-loss siya, negative 8.48%. Okay? So, alam mo na, watch out yung ating support level. Okay? Next po natin si dito. Kaya inuna natin si Certec kasi nga, di ba, lahat tayo nagkakaroon ng expectation na mag-i-increase din po ng
authorized capital stock itong si dito at medyo mas malaki, di ba? Kasi ang ilalagay niya is 40 billion. So nakita mo si Certec, 3 billion lang siya. Ang ilalagay niya lang is around 30%. So halos 1 billion yung ipapasok niya. Samantalang itong si dito, ang market cap niya ngayon is 8.68 billion. Dadagdagan niya ng 40 billion. So sobrang ilang beses yung laki ng idadagdag po na stocks ni dito sa kanyang company. So kung walang malaking investor na sasalo sa kanya, expect mo talaga in the immediate term, pag na-aprobahan yon, babagsak po talaga ang price nitong si dito. So yun nga yung tinatawag natin na dilution. So yung wala masyadong sasalo sa kanya, kaya po yung price is babagsak naman siya. Ayan. So yun yung immediate na effect. So yung long-term effect, kung long-term ka sa stock natin si dito, of course maganda, di ba? Lalong-lalo na kapag natuloy yung kanyang technical rollout at masabi niya sa government natin na okay na yung kanyang business. So tatangkilikin na siya ng maraming mga customers. So doon naman kikita na siya, and then in the long run, pag okay na yung kanyang mga earnings, tataas din yung value nitong si dito natin. So pero as a traders, binibigyan ko na kayo ng warning. So yung pagkakaintindi ko sa kanya is babagsak po talaga yung kanyang prices. So lalong-lalo na nasa 3 pesos siya, and then yung par value ng ibibigay sa kanya is around 1 peso. So yun naman yung usapan nung una. Kaya nga lang ipa-finalize pa sa July 28. Okay? So sa ngayon as a trader, tingin lang tayo sa kanyang chart. So sana malinaw yung mga explanation natin. So nagkaroon siya ng rebound ng mga nakarang araw dito sa support natin, pero mukhang malakas na resistance na niya sa ngayon. So nung una, ang malakas na resistance is yung gap area or below ng ating MA9. Pero sa ngayon nagkaroon na retest, makita mo naman yung MA20 medyo malakas sa kanya. So bukas malalaman natin, tingin natin i-retry niyang basagin yung ating MA20, at pag hindi pa rin niya kinaya, so no chance but to retest ulit yung ating support dito naman sa, babalik ka ulit dito sa around 2.85 na support kay dito po natin. So yan po yung nakita natin bukas para kay dito. Ayan. So i-drawing natin yung kanya resistance para madali makita. So valid na resistance area yan, and then dito naman yung ating valid na support area para kay dito. Okay? So hindi maganda kasi yung RSI. So as a trader lang guys, so makita mo below RSI 50, so wala siyang momentum, at medyo pababa po yung ating MACD, yung blue line nasa ilalim po ng ating red line. Ayan. So sana medyo magets nyo, at siguro magiging magandang example kung anong mangyayari ulit kay Certec. Di ba meron siyang good news doon sa pag-issue niya ng shares, kung ano yung mangyayari sa kanya, which is posibleng mag-reflect naman kay dito na stock po natin. Okay? So next natin si Holcim. So medyo nabuhay yata yung mga nag-bottom pick dito kay Holcim kasi medyo maganda po yung nangyari. So meron yatang malaking cross trade. So kita mo yung volume, talagang gusto niyang paangatin po yung prices ni Holcim. So medyo malaki nga yung nangyaring price move niya. Ngayong araw na to is 5.99%, at kung sisilipin mo na maigi, yung prices natin is above ng ating MA9, which is yun yung gustong-gusto natin na mangyari dito kay Holcim. So try natin mag-wait ng trend lines kung nasaan na siya sa ngayon, based doon sa kanyang previous na resistance. So medyo nakalabas siya, so good news yan para sa mga holders natin, para kahit papano mabuhayin tayo ng loob, at ang kanyang next na i-break naman is yung ating MA20. So mangyayari lang yan, magiging maganda sa kanya kasi medyo obvious. Meron kang konting RSI divergence, bullish divergence, pababa yung price and then pataas yung ating RSI. Ibig sabihin merong kahit paano may momentum yung buying sa kanya, at medyo naka-breakout siya, no? So ito yung mga hinahanap natin, mga breakouts. So sana magtuloy-tuloy yan, so at ma-break niya yung ating MA20, at ang pinakamalakas na resistance mo hanggang sa ngayon is dito naman sa around 7.58. Pero kung hanggang dyan lang siya, ilang percent pa to? Medyo malaki na rin kasi 15.64%. Yung possible na upside dito kay Holcim naman. Yan ay kung masusundan po yung volume natin na medyo malaki or above average bukas naman po. Ayan. So yun yung kaabang-abang kay Holcim na stock natin. So okay din yung kanyang MACD. Medyo bumakas na siya at medyo pataas yung RSI divergence po natin. Okay? So sana ganyan yung mangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Next po natin si MAC. So hindi na yata makatiis yung mga may hawak kay MAC.
Kahit medyo meron siyang good news nung nakaraan na open na nga po yung NAIA natin. So, actually, pwede ka na mag-travel, di ba? So, yun nga lang. Ang problema naman kasi, pag nag-travel ka naman guys, pupunta ka sa ibang bansa, merong mga quarantine. So, halimbawa, diyan ka sa Pilipinas, pupunta ka dito sa Malaysia, ikaw-quarantine ka ng ilang days, 7 to 14 days, para ma-assure nila na wala kang virus. So, abang-abangan natin kung merong ibang good news pa na lalabas sa kanya. So sana lumabas na yung news niya about doon sa kanyang Sangli Airport project. So hanggang sa ngayon wala pa rin tayong nababalitaan sa kanya. Kaya siguro medyo lumabas muna yung mga investors kay MacroAsia kasi maraming stock diyan na nagliliparan na. So tingnan mo si GMA7. Mukhang maganda yung patutunguhan niya. So mamaya silipin natin ng konti. So medyo hindi maganda yung nangyari kasi medyo malaki po yung volume. Okay na sana kasi meron kang accumulation ng volume. Kaya nga lang, dahil sa sobrang pagbagsak ng kanyang price, medyo nagkaroon siya ng breakdown dito sa support ng ating RSI. So, RSI 50 pa rin naman, kung titignan mo siya, no? Nasa RSI 50 pa naman. Yun nga lang, yung direction niya is pababa. So, sana mangyari bukas, mag-rebound pa rin siya dito sa taas kasi malakas na support naman itong consolidation ng prices natin at around, nung huli, nilagay natin sa 6 pesos yung kanyang pinaka-support. So, sana hindi yan ma-break. Kasi sa ngayon, medyo lumabas yung iba. So, natakot siguro sa environment ng ating market ngayon is medyo hindi maganda. So, kita mo naman, karamihan ng stocks, maliban doon sa mga penny stocks, is hindi gumagalaw or nasa sideways lang. Kaya siguro umalis muna kung sino yung investor niya yan. At medyo malaki po yung kanyang volume. Ayan. So, yan lang muna. Dito tayo sa support. Titingin bukas kung ano yung pwede mangyari kay MacroAsia. Okay, si Merrimart. So, ayun. So, medyo maliwanag. Talagang nahihirapang umakyat itong si Merrimart natin. So, sa ngayon, kung guguhit ka lang ng trendline sa kanya is pwede mo na makita na meron siyang malakas na trendline resistance. Actually, kung masusundan yan, hindi ko napansin kahapon, meron ka palang trading channel dito kay Merrimart na pababa yung kanyang direction. So, gano'ng kalaki yung trading channel is around 10% naman. So, yun. So, yun yung nagsisilbing resistance ngayon nitong si Merrimart. So, hindi maganda yung candle. So, no way but to retest dito naman sa kanyang baba or dito sa may previous gap area niya. So, hindi tayo bullish sa kanya hanggat hindi po nakakalabas dito sa ating trend lines or kahit sana yung prices is mag-settle sa above ng ating MA9. At makita mo sa kanyang volume, so nahirapan siya umakyat kasi wala pong support ng volume. So hindi kagaya ni APBI, di ba? Balik tayo kay APBI. Padaos-dos siya pero ngayong araw na to, makita mo medyo malaki yung kanyang volume kaya green po yung ating candle. So ganyan din naman yung nangyari nung nakaraan dito kay Merrimart. After continuous selling, nagkaroon siya ng technical bounce pero mukhang hindi niya yata kaya talaga. So, ito muna yung magiging gauge natin. So, hanggat nandito siya sa loob ng ating trend channel na to is bearish po tayo dito kay Merrimart. Okay? So, nag-loss siya negative 3.19%. So, tingnan natin si Cebu. So, hindi rin maganda yung yung pagtanggap nila dito kay Cebu Pacific kasi okay na sana, no? Nasa MA20 na yung ating price at kahit paano meron siya malalaking volume. Pero mukhang yung volume ngayon is a selling volume. So, makita mo dito, no? Medyo nagre-resist talaga yung ating RSI 50. So, isang malaking sideways channel yata ang pupuntahan pa sa ngayon nitong si Cebu Pacific. So, sana makaangat na siya, no? So, medyo battered na rin tong stock na to. So, sa ngayon, nagsusupport naman yung ating ascending trend lines na nakikita sa kanya. So, watch out ito bukas. Kung hindi, magkakaroon ka na retest dito sa previous support mo at around 35.49. So, sana mag-bounce lang siya dito bukas para kahit papano, meron pa rin siyang isang malaking trading channel naman. So, wala kasing volume So, kita mo naman dito guys. So, meron siyang volume na nagpapataas ng kanyang mga prices. So, once lumabas na sila, kita mo yung volume malalaki. So, wala nang magsusupport doon sa kanyang price. Kaya nagkaroon na lang siya ng isang sideways na around 2 to 3 weeks itong si Cebu Pacific. So, medyo malaki din, negative 5.48%. So, bukas, expect natin is magkaroon na retest dito sa may support
area naman. So wala pang good news na masyado itong si Cebu Pacific. Next pa natin si nickel. So ayun, so sabi natin, di ba, respect the doji. So talagang nakakatakot talaga kasi itong doji na to kasi nasa peak area at medyo malaki po yung volume, kaya yung iba na medyo malaki pa rin yung gain is nag-profit taking na po sa kanya. So yan na muna yung direction na trend channel nitong si nickel. Mukhang magkakaroon siya ng retest at maghahanap po siya ng kanyang support na area naman. So sana magkaroon siya ng bounce pag nagkaroon na sila ng meet nitong MA9 sa MA20 natin dito naman. At sabi ko nga sa inyo, dapat hindi mabasag yung ating support dito sa may gap area para kahit papaano magkaroon pa rin siya ng upside swing. Once mag-close yung gap natin dito, malamang magkakaroon tayo na retest dito sa baba ng ating ascending trend line. So hindi maganda yung nakita natin kasi medyo malaki po yung mga volumes na lumabas. So itong dalawang malaking volume na yan, so eto na po siya. So lumabas na siya at meron pang sobra siguro ng konti na nag-profit taking. Ayan. So kung wala kang makitang malaking volume na green candle bukas, expect magkakaroon pa ng correction itong si nickel natin. So hindi na siya umabot dito sa ating overbought level naman. So watch out bukas yung support natin at around 2.04 naman. Okay? So lastly, punta tayo dito kay ferronickel. So ganun din, respect the doji. Yun po yung nangyari dito sa ferronickel natin. So same story po sila kasi halos parehas po sila ng business. Parehas din yung itsura ng ating candles. So at then makita mo medyo malaki po yung volume na lumabas po sa kanya. Yan. So sana hindi na siya umabot dito sa RSI 50. Magkaroon lang siya ng konting correction pa and then saka naman siya aakyat ulit. Kasi kung overall trend channel ang titignan mo dito kay ferronickel is pataas pa rin naman siya. Yun nga lang, medyo malaki po yung mga swings niya. Yung isang breakout niya is umaabot ng 20%. So pag bumagsak, ganun din kalaki. So halos 20% din yung pwede niyang ibagsak pag mali yung timing mo ng pagkakabili dito kay ferronickel. So nag-loss siya, negative 2.91%. So yung sinabi ko kanina, kasi medyo maraming bad news po kay ABS-CBN. Kung nakita nyo dito sa social live feeds po ng ng Investagrams, di ba? Mukhang nahirapan na si ABS-CBN at pinapayagan na niya yung mga employees niya, yung mga talents niya maganap na ng ibang company kasi nga hindi niya mabuksan yung kanyang operation. So kita mo naman itong si GMA nagkakaroon ng upsurge. So and then meron siyang business, gagayahin niya itong si ABS-CBN, magbebenta din yata siya ng mga box niya. So yung mga parang TV Plus box ba ng ABS-CBN. Ayan. So magandang panoorin ang pwedeng mangyari dito kay GMA7 for the next coming days kasi medyo meron po siyang palaman na volume, maganda yung RSI saka yung kanyang MACD. Okay? Balik tayo dito sa ating PSEI. So sa ngayon, yung muna yung nakita natin, medyo sideways. Tingnan natin dito sa global market. Refresh natin ng konti. So mukhang downward to sideways pa rin yung US market. So mag-expect ka more corrections to come dito sa ating PSEI kasi wala siyang good news na makuha eh. So puro COVID-19 yung naririnig natin sa kanya. So hindi muna confident yung mga investors po natin sa kanya. Ayan. So yun lang muna yung nakikita natin ngayong araw to. So don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel and then add mo lang ako or follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader kasi puno na po yan. Meron tayo pwedeng isingit na dalawa. So mamaya sisingitan natin yung dalawa itong si FB account natin. Okay? And then follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. So basahin mo po yung mga nire-retweet natin guys kasi pwedeng maka-apekto yan dito sa ating market or kung ano mga stocks yung pinag-usapan natin. So makita mo mayroong bill sa junk food tax kaya si URC silipin na natin ano nangyari sa kanya. So kaya bumabagsak po yung price nitong si URC. Ayan. So dapat alam mo din kung ano yung mga stocks na related dun sa mga news. Kasi news po kasi yung catalyst kung tataas or bababa yung ating stocks. Ayan. So yun lang muna guys. At ayun. So sana maganda yung trading natin bukas at meron tayong mahuli machupit na mga bounce ulit. Ayan. So maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.